Our Heavenly Father, we gather in your presence today with hearts full of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life and the opportunity to worship together. Open our minds, Lord, and our hearts to receive your word, and may your Holy Spirit guide us in truth and love. Let your peace fill this place, and may we be transformed by your grace. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Amen. Now let us sing this song called Trading My Sorrow. Amen. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying it down for joy of the Lord. Once again. I'm trading my sickness, Lord, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. Let us sing, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. From the top down. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord. Yes, Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. Let's sing, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. One more time. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Let's sing our praise. Perished but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. For only lasts for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. Sing sickness. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Let's sing, Lord. yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Do you feel blessed? Amen. Okay. Before I sing this next song po, I just wanna recognize that today po is Palm Sunday. And today is the day po that commemorates Jesus' triumphant yet humble arrival into Jerusalem, fulfilling Zechariah chapter 9, verse 9. Days before his crucifixion, crowds hailed him as Messiah, spreading cloaks and palm branches while shouting, Hosanna. So church, as we sing our next song called Hosanna, we're not just singing a song, we are making a declaration.
We are shouting, "Save us," we pray. To the only one who can, we are welcoming King Jesus into our lives. So let us sing out with the hope of those who know that they are rescued, praising Him for His victory on the cross. Hosanna to the Son of God, Jesus Christ. Coming on the clouds with fire, the whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love, I see His love and mercy, washing over all our sin. See the generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival, staring as we pray. Hosanna,
Hosanna in the highest. Let's declare this church. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. One more time, church. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let's sing. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in Yes, Lord. Edwin Pastor. Let us continue worshiping the God with our next song. Ano?
Jesus. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Here I cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to you. I belong to you. I belong to Amen. Do we feel blessed, church? Samayin po natin ang isa't isa and let us sing Bless na Bless. Bless akong makita. Bless akong makasama ka. Kay Jesus ang susunod, ang dadaling sa kanyang salita. Magpapatuloy ko sa kanya. Tuwang-tuwa ako't pinagpalag. Tuwang-tuwa ako't magaling ka na. Kaya salamat Ama, hinihiling ko panalangin niya. Muli ng sama-sama. Bless kami. Sama-samang nagpupuri. Salamat po sa aming kapatid. Salamat po sa aming Pasko. Salamat po sa inyong lingkod. Sama ko at piling ko. Sama ko at piling ko. Sama ko at piling ko. Amen. Do we have any newcomers daw po? If there are no newcomers po, let us invite. Let us recite the vision, and it will be recited by Brother Carlo. Good morning, everyone. I'm going to do the vision. Again? Strong, faithful, committed, follow Jesus Christ, passionate to share this art. Sharing this gospel, becoming a model in the family, society, and the rest of the world, a place of glory of God. Now let's invite Pastor for our Word of God. You're so amazing, Carlo.
Torah. Don't say that. Hello, Dora. It's the Torah. So, okay. I know the Asian now. Why? Why do I say that? Because my mom paid me. Okay. Next time tomorrow. Okay, next time tomorrow. No. Yes. Amen. Praise the Lord. Can we give a clap offering to our Lord? Amen. So today is our Palm Sunday. Ito po ay araw ng palaspas kung saan ay we remember the triumphant entry of our Lord Jesus Christ. Siya po ay binati ng mga marami pong Jews sa Jerusalem po. No? So today will also be our last Sunday for our month of March. At ang ating pong topic for our theme for the whole month of March is called the importance of confession. Okay? Kung matatandaan po natin, we have learned so many topics. We discuss, we learn, at noong March 1, kung makikita po natin, sabi po natin, we learn about declaring what I believe. And then, March 8, stating the peace that I have. Tapos, noong March 15 po, we learn about sharing my testimony. And last Sunday, kung maalala po natin, ay we learn about professing that I am rich. So, lahat po ito, kapag titignan po natin, isa lamang po yung pinapakita sa atin, which is, ano daw po ba yung kahalagahan patungkol sa ating confession. Okay? Na kapag sinabi mong ito yung pinaniniwalaan mo, dinideclare mo, kinukonfess mo, ibig sabihin, naniniwala ka, pero ginagawa mo din. Okay? It's not just what you say is important. It's also what you do that is important. Kasi po, madali lang yung magsalita eh. Amen? Madali lang magsalita. Pero, nasusubukan talaga tayo kapag ginagawa na natin yung ating sinasabi. So, hindi lang daw po tayo dapat hanggang sa salita lang, but what we say is also what we are doing. So, kailangan nakikita ito sa ating mga ginagawa. Because if what you do, what you say is now you are doing, then it always means magagawa daw po talaga natin to proclaim the glory of God. Kaya ito po yung pag-uusapan natin for this morning. So the title of our topic for this morning is Proclaiming the Glory of God. So tayo po lahat ay panandalian tumayo and let us read our passage for today. So the passage is again makikita po natin found in 1 John chapter 3 verse 1. Ano po yung sabi sa ating passage? Sabi po doon, see what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God. And so, we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. So pagpalain po ang salita ng ating Panginoon, tayo po ay panandalian. Yumuko and let us pray. Lord, maraming salamat muli, O Lord, for this new day that we can come into your house of worship.
Salamat dahil meron po kaming ganitong gawain, pagtitipon. Thank you, Lord, sa umpisa pa lang, Panginoon, sa aming pakikinig ng Sunday School, sa sasayawan namin, pag-aawit. Panginoon, ito po ay inaalay namin sa inyo, God. Lord, walang ibang pinakamahalagang bisita o kasama namin sa lugar na ito, kundi po kayo po, Panginoon, namin, Panginoon Jesus. Kaya, Panginoon, continue, Lord, na seek, Lord, those who will worship you in spirit and in truth. Nawa makita niyo po, Panginoon, sa amin ito, O God, na kami po ay nandito para sambahin ka sa espiritu at kapatawaran. Lord, we just offer everything to you. Simula umpisa hanggang matapos po ang gawain na ito, Lord. Nawa ikaw po ang maitaas, maluwalhati, at pagpalain niyo po ang gawain. Bless the word that we're about to receive. Even po, Lord, ang aming online viewers na kasakasama po na nakikinig po, Lord, sa inyong gawain, God. Lord, sa mga pagdating pa lang, Panginoon, ingatan niyo po ang aming mga kapatiran. Even po ang mga hindi po namin makasama sa araw po na ito. Be with them, bless them. Ingatan niyo po, Lord, sila sa kanilang lugar. Yung mga pabalik, Lord, ng Macau, ingatan niyo po, Panginoon. And sa po, we honor you, we glorify your name. Salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray, everybody say, Amen. Sige po, makakaupo po tayo. And let us study our topic. So we are proclaiming the glory of God. So ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabi natin we are proclaiming the glory of God? Ano po ba yung ibig sabihin ng glory of God? Sa simpleng salita, it just means ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Okay? Na kapag pinag-isipan po natin mabuti, napakasimple. Sinasabi mo lang na napapasaya mo ang Diyos. Ito po yung ibig sabihin ng you are proclaiming the glory of God. Pero kung titignan natin, simple dahil napapasaya mo lang siya. Pero most of us talaga is so hard to do this. Na naibibigyan natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang challenge ng message sa atin for this morning ay we have to ask ourselves, do we bring glory to God? Okay? This is an individual question. Kasi lahat po tayo ay nilikha sa wangis ng ating Panginoong Diyos at ang purpose ng paglikha niya sa atin ay para po daw mabigyan siya ng kalwalhatian. That's why, if we bring glory to God, ito na yung life's testimony mo. Patutuo mo ito eh. Kasi nga individual talaga tayo magbibigay ng kalwalhatian sa ating Panginoon. Sabi ko nga po kagabi, at sa mga last 2 days ago sa mga nagpa-practice po ng mga youth natin, this is really yung ginagawa po nila ay talagang nakakapagbigay ng saya sa ating Panginoon. Sometimes, hindi natin mapapansin kasi parang minsan parang uy, kailangan kasi part tayo ng ministry o kaya naiutos sa atin. Pero deep down, ang mensahe po talaga, every time na naglilingkod tayo kay Lord, every time na pumunta tayo sa gawain, every time na ginagawa natin ang kung ano yung gusto niya, it brings glory to God. Napapasaya daw po natin ang ating Panginoon. That's why, ito yung patutuo natin. Testimony mo. Kasi nga, bakit? Patutuo kasi, binago ka ng Lord. Kasi kung hindi ka binago ni Lord, hindi naman mahalaga sa iyo yung mga bagay na ito. Amen? Hindi mo, panghuli lang sa iyo ito. It's just part of your tradition. Kinalakihan, kaya mo ginagawa. Pero dahil sa tayo daw po ay binago, nakita mo ngayon na ito pala ang nakakapagpasaya sa ating Panginoon. And our life that we live every day, na tayo po ay nakilala, it is now the life we are proclaiming
the glory of God. Araw-araw na ito. Hindi ito hanggang Sunday lang. Sinasabi po natin, dahil ako ay nakakilala na sa Diyos, ibig sabihin, ako ay anak na ng Diyos. Ito po yung sinasabi sa ating passage. You are a child of God, at dahil daw araw-araw, anak ka ng Diyos, araw-araw din ay nakakaramdam ka ng pagmamahal ng Diyos. This is what God is doing. God showers us with His everlasting love. Nakaranas na po ba kayo ng pagmamahal ng Diyos? Yes. Dati, hindi. Kasi dati parang malayo sa'yo ang Diyos. Lalo na kapag marami kang pinagdadaanan, marami kang problema. Pansinin po natin, ngayon kahit may problema ka, kahit marami kang challenges, alam mo na hindi ka pababayaan mo. Meron kang security. Okay? So, our passage says, tingnan niyo po, no? See what kind of love the Father has given to us. Kanino pinapatingin? Sa iyo. Individually. Sa lahat ng nakaranas ng pagmamahal ng Panginoon. Sabi ng passage, tingnan mo kung paano daw tayo minahal ng ating Panginoon. Paano tayo minahal? Sabi sa passage, God made us His own. Inangkin niya tayo. Kaya nga, tawag sa iyo ngayon ay anak. Anak na daw po tayo ng Diyos. Sabi po doon, God has made us His own. Na sa tingin mo ay parang napaka-imposible naman gawin akong anak ng Diyos. Para bang hindi ka panipaniwala. Kasi nga, alam mo kung sino ka. Alam mo ang dami mong kakulangan. Amen? Kaya minsan parang ang hirap nating paniwalaan, pero yan po yung ginawa sa atin ng Diyos. Sabi po doon, God calls us His Son. God calls us His daughter. Ito po yung sinasabi sa passage. Sabi po doon, see, tingnan mo, what kind of love the Father has given to us. That we should be called children of God. And so, we are. Napakadaming declaration. Napakadaming assurance. Tapos ang sabi pa po doon, the reason why the world does not know us is that it did not know Him. Ano po ibig sabihin nito? Ang sabi po doon, na ang buhay daw po natin talaga ay patotoo na. Testimony of what the Lord has done for us, what the Lord has changed to us. Kaya hindi na daw tayo maiintindihan ng iba. Why? Bakit hindi na daw tayo maiintindihan? For the reason, kasi hindi daw nila naiintindihan o nakikilala kung sino talaga ang Diyos. Ito po yung sabi sa passage. Hindi nila maintindihan bakit hindi ka nakatulad ng dati. Bakit ganyan ka na ngayon? Bakit ayaw mo nang makisama sa amin? Samantalang dati, yung ginagawa namin, ikaw pa nga yung promotor. Ikaw pa nga yung nangunguna. Pero ano yung nabago? What has changed? You have changed. Ikaw yung nabago. Ito po yung sabi dito, at yung daw yung hindi nila maintindihan. Hindi nila maintindihan yung pagbabago. Kasi tingnan niyo po ito, no? Kung walang pagbabago sa iyo, paano mo may dideclare yung glory of God? Hindi natin mabibigyan o mapapasaya ang Diyos kapag walang nagbago sa iyo. Tandaan po natin. Pero, dahil nagbago ka na, ito ngayon yung nagbibigay kalulhatian sa ating Panginoon. Di ba ang sabi sa Bible dati, kaaway tayo ng Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? Yes, kasi yun ang sabi ng Bible eh. We are the enemy of God, pero ngayon, kaaway ka pa rin ba? Then, kung kaaway ka pa rin, then wala pang nagbago.
Pero dahil may nagbago na, sabi dito, anak ka na ng Diyos, yun yung pinagkaiba na sa'yo. That's why nga ang motto natin as a Christian, in everything that we do, we now do it for the glory of God. Ito na yung bukang bibig po natin. Ito na yung nasa isip natin. Kasi bakit ito yung nasa isip natin? Kasi nga, kasama mo na si Lord. Lagi. Araw-araw. Do you believe that? Hindi po pwede na, Lord, maghapon na muna tayo magkasama ng Sunday iwanan mo na kita. Bahala muna ako ngayon sa pupuntahan ko. Ako na muna ang magdidesisyon kung sino yung pupuntahan ko, kung sino yung sasamahan ko, kung ano yung gagawin ko. Well, pwede mo namang gawin yan. Sabi nga sa atin, he whom the sun sets free is free indeed. Pero siguraduhin mo lang sa mga ginagawa mo ay hindi yan masama. Okay? You can do anything what you want. Kasi nga meron ka ng freedom in Christ. Pero the question is, does it bring glory to God? Yung gagawin natin. Yun po yung question. Kasi nga, ito na yung buhay mo ngayon eh. Yung pagbabago na yan, hindi yan balat kayo. It is coming from the inside. And outwardly, nakikita sa iyo. May binago si Lord sa atin from the inside, kaya nga tayo ay buhay na ngayon. Dati ay patay. Sabi po, di po ba, all things are new. The old is gone. Behold, di po ba, the new has come. Kaya nga napoproclaim mo na yung glory of God kasi nga, you are a new creation. Okay? Again, sabi po sa ating passage, we are a child of God, and as a child of God, you are loved by God. Nararanasan na daw po natin yung pagmamahal ng ating Diyos, and natututo ka na ngayon mahalin din ang Diyos. Dati, hindi. Kasi sabi sa Bible, hindi naman tayo ang unang nagmahal. Si Lord ang unang nagmahal sa atin. At nung tayo daw po ay nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, di po ba God love us first? Then, tinuturuan niya tayong mahalin siya. Mahal po ba natin si Lord? Amen. Yes. We should love the Lord. Kasi yan ang the greatest commandment is to love God above everything. Yan po ang ating greatest commandment. At kapag mahal daw po natin siya, tignan po natin, no? Di po ba sabi natin kanina, hindi lang sa salita ang pagmamahal. Kailangan ginagawa mo ang gusto ng Diyos. Yan daw po yung tanda ng pagmamahal natin sa Diyos. Hinahanap mo na ngayon yung kalooban niya palagi. That's what makes us different. Okay? Ito yung nagpapaiba sa atin. Kasi nga, we are now seeking to give Him glory. Ang tanong lagi natin is, Lord, ito ba ang gusto mo? Lord, ito ba ang ayaw mo? Hindi na yung, Lord, ito yung gusto ko. Lord, ito yung dapat masunod. Hindi na po ganun. Okay? Kasi, we want to give Him glory. Kaya ang laman ng isip natin, ano ba ang magpapabigay ng kasiyahan sa Diyos? Ito na daw po tayo. Again, I want us to understand the context of what we are studying. Ano ba yung passage na tinuturuan tayo? No? Sabi po din po ba, how can we proclaim the glory of God? Ang sabi sa ating passage, see what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are.
The reason why the world does not know us is that it did not know Him. So kung pagbubulay-bulayin po natin, ang sabi sa passage, sabi dito, it says that I am a child of God. It says that God loves me. Di po ba? It says that people will not understand us o hindi nila maintindihan kasi nga, hindi daw nila kilala si Lord. Ito pa yung sinasabi sa passage. That's why, napakahalagang makakilala sa Diyos. Napakahalaga sa isang tao ang makilala kung sino ang lumikha sa kanya. Ito po yung sinasabi dito. Kaya nga po, ang mission po nating lahat sa buhay ng isang tao is to know God and to make Him known. Makilala mo ang Diyos at ipakilala mo ang Diyos. And then verse 2, sabi po dun sa verse 2, tingnan niyo po, no? Beloved, inulit po ulit po ni John, we are God's children now. Anak ka na ng Diyos ngayon. And what we will be has not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him because we shall see Him as He is. So sabi po doon, anak ka na ng Diyos, and you are still being perfected. Every day, naayos ka ng Diyos. Okay? Pero hindi daw po tayo mananatili lagi ng ganun. Kasi nga may kakulangan ka pa ngayon eh. Hindi pa tayo perfect. Inaayos ka pa nga ni Lord eh. Pero sabi po dito, hindi ka mananatili na ganyan. We will be like Him. Makikita daw natin ang ating Panginoon kung sino talaga siya. At yun nga yung pag-asa mo sa buhay eh. Yung makita si Lord. Amen. Ito yung pag-asa natin. At sabi nga po dun sa verse 3, and everyone who does hopes in Him purifies himself as He is pure. So, God already made you pure. Okay? Ang dala-dala kasi natin lagi daw po ay yung ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Huwag niyo pong kakalimutan ito, na natapos na, kaya nga we can give glory to God because sabi po ng ating Panginoon, it is finished. So lahat ng kinakailangan mong maipamuhay para maipamuhay mo yung pagiging Kristiyano mo, nagawa na ni Lord yan. Tatayuan mo na lang. Kasi nga, it is finished. But then, look at this, no? Ito yung pinagkaiba sa mga sumusunod at sa mga hanggang salita lang. Kasi sabi nga po natin, madali lang ang magsalita. Pero, hindi naman nila ginagawa. So, ito po yung pinagkaiba. Tingnan niyo po no verse 4. Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. You know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin. Tinanggal na niya yung kasalanan mo. Kaya nga siya nagpakita eh. Kaya nga siya bumaba. Kaya nga siya nagpapako. Sabi po dito, no one who abides in Him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen Him or known Him. O wala daw po na sinasabi nila na tinanggap ko na si Lord bilang aking Panginoong at tagapagligtas. Tinanggap ko na siya sa aking buhay, pero patuloy pa rin sila sa buhay ng kasalanan. Hindi daw po pwede yun. Kasi ito po ang reality talaga. No? We cannot say na anak tayo ng Diyos, pero hindi natin pinamumuhay ang pagiging anak ng Diyos. This is the reality of what the passage is saying. We cannot go on sinning. Hindi daw po pwede na alam mo yung mali, pero ginagawa mo pa rin. Hindi mo pa pwede excuse kay Lord, Lord, di ko naman alam na mali yan. Hindi pa pwede kasi nga may Holy Spirit ka na eh. Kung wala kang Holy Spirit, then hindi ka paligtas. Tama po ba natin? Pero kung sinasabi mo na meron ka ng Holy Spirit, nakilala ka na, niligtas ka na, then sabi po, we cannot go on sinning. Tingnan niyo po ito, no? Sabi po doon sa verse 7, little children. Ang ganda ng pagkakatawag ni Apostle John. Mga anak. Sabi niya, let no one deceive you. Kasi talagang malilin lang ka.
Kasi, one time in my life, ligtas na ako, nakatanggap na ako. One time in my life, sinabi ko, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas ko. Pero, my life is not showing. Patuloy pa rin ako sa paggawa ng mali at kasalanan. Kaya nga sabi dito, huwag kang magpalinlang. Whoever practices righteousness is righteous as he is righteous. Kung gumagawa ka ng maayos na mabuti, you're righteous. Ito po ang sabi, 8. Whoever makes a practice of sinning. Practice, ibig sabihin, lagi mo na ginagawa. Practice mo na yan eh. Kasama na yan sa pamumuhay mo. Sabi nga nun, is of the devil. Hindi, sabi mo, kay Lord ka na eh. Pero sabi ng scriptures, is the devil. Because for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy. Kaya nga siya nandito para wasakin daw yung ginagawa ng kaaway. So no one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Nakuha niyo po yung difference ng pagsasalita sa gawa. Ito ba? Kasi minsan po kahit pastor ginagawa ito. Pastor na ako pero ang buhay niya ay nandun pa rin sa kasalanan. Hello? Hindi daw po pwede na alam natin ang kasalanan, ini-ignore lang daw natin. Pastor, wala naman kami sinasaktan eh. Okay lang ito. Hindi po. Kasi may standard si Lord. Hindi po pwedeng standard ng tao. Kung ano ang standard ni Lord, dapat andun lagi tayo. Kaya nasabi ko sa verse 10, by this it is evident. Ito na. Who are the children of God and who are the children of the devil? Meron ng ebidensya. Kasi nakikita ito sa ginagawa mo. Okay? Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. Tignan niyo po, ang ganda ng pagkaka-ending ni John. Mabait ka na, pero mayroong kinikim-kim na galit ka naman sa katabi mo. Eh? Hindi ba pwede rin? Magkakasama nga kayo sa church, pero hindi ka nagpapakawaran. Hindi rin mo pwede yun. Ano po, no? Bakit in-include ito ni John? Kasi nga, ito yung resulta ng pagbabago sa iyo ng Diyos. Nakakapagtawad ka, nakakapagmahal ka, nagagawa mo yung mga bagay na dati hindi mo nagawa. Alang-alang sa pagbabago mo. Okay? So we declare what we believe and we practice what we believe. And we have to always know what is important. Alam mo kung ano yung mahalaga kay Lord. Kasi sasabihin sa'yo ng Holy Spirit yan eh. Amen. Hindi po pwedeng, alam mo na mali ito, ginagawa mo pa rin. Okay? Hindi po pwede yun eh. Otherwise, nagre-rebelde ka kay Lord. Eh, hindi na po pwede. Hindi na po pwede pagtampuhan si Lord eh. Kasi kahit saan tayo pumunta, ang salita ng Diyos, hindi yan mababago. Pwede na lang, pero na lang kung talagang gustong baguhin ng tao. Diba? Kaya nga sabi, di po ba, the last days, kukuha ka na lang ng mga tagapagsika para kilitiin yung tema mo, para kung ano yung gusto mong marinig, yun lang ang sasabihin na sa'yo. Pero the scripture says, always ask this question daw, if you want to glorify God, tanongin mo, Lord, ano po ba ang gusto kong gawin? Gusto mong gawin? Lord, tulungan mo, makita ko kung ano yung kalooban mo. Because at the end of the day, babalik ka pa rin talaga kung totoo ba na mahal mo si God. Your love will be tested by how you will obey the Lord. Okay? Nakakalungkot po kasi pag pinapakita na sa atin ni Lord kung ano yung gusto niya, pero hindi naman natin ginagawa.
Naniniwala po ba kayo na kinakausap tayo ni Lord araw-araw? Amen. Yes. Sinasabi niya sa atin na, ito yung gusto ko, anak. Kaya nga, di po ba, I've said to you many times, hindi po tayo nandito sa church kasi, ay, baka magalit si pastor, o kasi, baka si sister, niyayaya ako, hindi po yun ang reason eh. The reason you are here kasi, you love God. Dito si Lord at gusto mo siyang, Lord, gusto ko tayong kasama sa Sunday. Gusto kong makarinig na yung salita. Gusto kong gawin yung gusto mo. Di po ba ano sabi ni Mary, kung naalala niyo yung sinabi ni Mary? I want to sit at the feet of Jesus Christ. Diba? Pwede naman, yes, wala namang masama na teka, magpe-prepare pa ako ng kakainin nila. Pero, ang nasa isip agad niya, tika, baka ilang oras lang si Jesus Christ dito. Pauwi na rin yan, paalis na rin yan. O nga, may mga bisita, pero teka muna, sandali lang. Gusto ko munang estimahin si Lord. Diba ba? Ito yung sinabi ni ang ating Panginoon, Marta, napaka-busy mo sa maraming bagay. Pero isa lang yung kailangan mo makita, at yun ang nakita ni Mary. At hindi na yung kukunin sa kanya. Okay? Kasi nga, love ang motivation ng pagsunod natin kay Lord. So giving glory is always wanting to do what He wants. And as your pastor, ito po talaga ang challenge natin sa church. Gusto po nating makita kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Na kung pinapakita sa atin ni Lord, ito ang dapat mong gawin, gawin niyo. Okay? Kung sinasabi niya na Lord, Lord, ito po ba yung isusuko ko? Isuko mo yan. Sino rito yung matagal ng Christian, babaero pa rin? Sino rito yung matagal ng Christian, manginginom o naninigarilyo pa rin? O pwede siguro dati. Pero hindi po pwedeng sasabihin mo na matagal ka na, pero you keep on sinning. Aalisin ni Lord dyan eh. Sasabihin ni Lord, anak, isuko mo yan. Kasi hindi mo ako mabibigyan ng glory kapag mo. Kasi ito nga yung pagtutuo natin eh. Ito yung nakikita sa atin ng mundo. Ay, ang laki ng pinagbago niya. Dati, paniwala na ang buhay niyan. Dati, ganito yan. Pero dahil po binago tayo, again, sabi ko nga po sa inyo, kahit saan tayo pumunta, hindi natin po pwedeng baguhin ang salita ng Diyos. Hindi tayo makakaiwas eh. At hindi ka rin po pwedeng magtampo. Kaya ngayon, minsan po, nalulungkot po ako. Minsan may mag-message sa akin, mapapaalam. Bakit wala namang masama sa mga salitang tinuturo natin dito? Kailangan lang natin makita dahil hindi po pwedeng hindi tayo magbago. Okay? Naalala ko po nung di ba nung nakaraang buwan ata, puro LGBTQ ang naman ng social media natin. Sa sex bomb. Kasi, totoo naman eh. Hindi naman maiwasan. Kasi, hindi yun ang great sin. Every sin is sin. Diba? Mga malunya, marami po, diba? Mga nagsusugal, lahat yan eh. Pero, ibig sabihin, hindi exclusive na kailangan ay ito yung gagawin ko, pero okay ako kay Lord. Huwag daw tayong magtalim lang. Kasi at the end of the day, ang kalooban niya ang gusto natin gawin. Ngayon, kung inaayos tayo ni Lord, iniiwas tayo dyan, binabago tayo ni Lord, then, yun yung nagbibigay kaluhatian sa Kanya. We may say a lot of things, we may hear a lot of things here. Di po ba, every month, meron tayong bagong team, meron tayong bagong topics, pero kung hanggang pakinig lang tayo, ay hindi naman natin nasusunod ito, then,
we will never bring glory to God. Kasi every month, may mga topic tayo. Well, ang ganda ng topic natin ngayon, pero kung hindi mo naman gagawin yan, wala din po. Hindi tayo makakapagbigay sa mga natin. Yes, we will still fail. Sabi ko nga po sa inyo, magkakamali, magkakasala pa rin tayo, babagsak ka pa din. Hindi mo alam kung kailan, kasi yan ang hatak ng laman. Pero, hindi po tayo nabubuhay sa kasalanan. Nakikita na natin ito kasi walang tunay na pagbabago na mangyayari sa atin kung hindi tayo aanin. Okay? You will see the change because every day God is changing you from glory to glory. Nakikita po natin mismo yan. Ikaw mismo, sa iyong sarili, makikita mo yung pagbabago ng Diyos sa atin. Kaya nga, yan po ang ibig sabihin when we proclaim His glory. Kasi po, ang buhay daw po natin ay patutuunan ng kalulatian ng Diyos kung paano niya tayo binabago araw-araw. Amen? Amen. Amen. Kaya po lahat tayo tumayo. Gusto mo, natapos tayo sa isang buong buwan ng March ng ating mga topics. Magaganda po ang topics natin. And next April, we will have a new set of team again. And I pray na mag-invite po tayo. Let's pray for one another. Pray po natin yung ating iglesia. At ang prayer ko nga po ay marami pa po ang dalhin ni Lord dito kasi napakahalaga na makarinig ka ng salita ng Diyos. Mahalaga na ito yung pagkain mo ito spiritually. Amen? Kung naalagaan na natin yung ating katawan, physically, dapat mas maalagaan daw natin yung ating spiritual na pangalan. So let's pray. Pero maraming pong salamat for this time na kami po, Lord, ay nakarinig po ng iyong mensahe. About proclaiming the glory of God. Tulad po na sinabi ni Panginoon, we can only do that kapag nakita namin yung tunay na pagbabago na ginawa niyo po sa buhay namin. Lord, you said that you love us. You said that we are the children of God. You said, Lord, na lahat ng mga pangako niyo po ay para sa amin sa inyo pong mga salita. Salamat, Lord, dahil sabi niyo nga po na ikaw na nag-umpisa ng lahat ng ito sa aming buhay ay tapat ka, Panginoon, na tatapusin niyo po ito, Panginoon. Kaya help us, Lord, to see the value of a changed life. Na sa pamagitan po ng buhay namin ay marami rin po kami may akal at maidala po sa inyo pagpaalam. At sila din po, Lord, ay mabago, nakakilala sa inyo, maligtas pa rin. Lord, bless our families, our loved ones, O God. Lord, saan man po sila nandoon, sa Pilipinas, sa Mongolia, sa lahat ng lugar, be with them, O Lord. Bless them, O God. And Lord, sa aming mga pangailangan, punuin niyo po ito, Panginoon. Ito man po ay kagalingan sa aming mga sakit. Ito man po, Lord, ay financial na kailangan namin, Lord, ay makapagpadala o mapunuan ang mga pangailangan. Katagpuin niyo ito, Panginoon. Lord, even po, Panginoon, lalo na, Lord, ang mga nangihina spiritual, Panginoon. Sabi niyo nga po, Panginoon, kayo ang aming source ng buhay. Ikaw
kayong aming tubig, kayong aming pinapay. Help, Lord, your people na mapunuan ang pangailangan ng spiritual. Sa mga nanghihina, O Lord, palakasin mo po ang bawat isa. And use, Lord, your church na marami pa po, Panginoon, ang makakilala sa inyo, O God. Marami pa po ang makarinig ng iyong mabuting balita, O God. Lord, bless our country. Continue, Lord, that we lift our nation to you. Napakadaming problema, Panginoon. Napakadaming paghihirap. Pero walang imposible, Panginoon, sa inyong mga anak na nananalangin. Bless our country. Bless our leader. Bless, Lord, the Filipino people, Panginoon. Kung ano po nakikita namin kaginawaan sa ibang bansa, Panginoon, hindi ito posible, Panginoon, sa inyo. Nagagawin mo rin ito sa aming bansa. Gagawin mo rin ito sa buhay ng bawat Pilipino, Panginoon. Ikaw po ang aming inuuna sa lahat ng bagay. Ikaw po ang aming tinataas. Salamat, Lord. Bless, Lord, ang aming mga amo. Salamat sa mga resources at kami, Panginoon, ay nabibless materially. Minsan pa po, Lord, yung mga nagbabakasyon dito, sa mga bata, salamat sa buhay nila, God. Bless niyo po ang family nila, ang bawat isa natin. We give you praise, we give you honor. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless and happy Palm Sunday. Praise God. Katulad po ng ating narinig, no, sinabi po ni Pastor, love is the motivation why we are giving our tithes and offering. Kaya, ang ating pong mga kaloob, isuko na po natin ito sa Panginoon. Amen? Dahil alam po natin, kapag tayo po ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon, na ibibigay po natin ang glory na para po sa Kanya. Pasalamatan po natin ang ating pong mga kaloob sa umagang ito. Dakilang Diyos, tunay na napakabuti mo, Panginoon, at tapat po sa aming buhay, Panginoon. Kaya't nais po namin ibalik, Panginoon, sa iyo ang kaluwalhatian na para po sa iyo lamang, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil kami po ay may kakayanan, Panginoon, na makapagbigay, Panginoon, at patuloy, O Diyos, na panalangin po namin, Panginoon, na ang aming pong mga kapatid, Panginoon, na hindi pa po, Lord, nagbibigay, Panginoon, ay hipuin mo ang kanilang puso nang sa ganon po, Panginoon, lubos po nilang maranasan, Panginoon, ang tunay na ligaya, Panginoon, pagmamahal, Panginoon, na magbigay, Panginoon, sa iyong gawain. Nagpatuloy po na pagpalain mo po ang aming church, Panginoon. Patuloy po namin panalangin na i-provide mo pong lahat, Panginoon, ang pangangailangan po ng aming church, ng aming pong mga dear Pastor Edwin, ng aming pong mga kapatid, Panginoon, at patuloy mo pagpalain, Panginoon, ang desire ng puso, Panginoon, ng finance ministry, Panginoon, na makapag-raise up, Panginoon, ng mga kaloob, Panginoon, sa iyong paanan. Tunay, Panginoon, na wala pong pinakamasayang tao sa buong mundo, Panginoon, kung hindi yung mga cheerful giver, Panginoon. At muli, O Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na papuri para magpagsamba sa dakilang pangalan lamang Jesus. Amen and amen. Tayo po ay malaya na pong makapagbigay ng ating pong mga kaloob at tayo po ay dadako na po sa ating pong announcement. Ang ating pong worship service every Sunday ay nag-i-start po ng 10 a.m. Our TESOM class, please, I invite everyone to please attend and support our TESOM class, followed by our worship na nag-i-start po ng 10:30 a.m. At ang ating pong worship rehearsal po sa worship team ay 2 p.m. At ang ating pong prayer meeting sa Sarati Family ay 3 to 4 p.m. po. And every Wednesday naman po, ang ating pong prayer meeting dito naman po sa church. At Saturday po, nagpa-practice rin pong muli ang ating pong worship team. Amen? Inaanyayahan ko po ang lahat at please po, wag po natin kalimutan ang ating pong pastoral care, no? And we have our chairman po nakikiusap po na please magbigay po tayo ng 60 patakas ng ating pong pastor seeds. Amen? Alam po natin na tayo po ay
nabubusog spiritually, pero alam din po natin na tayo po ay busog sa physically po, na inihanda po ng pastoral care. Pinasasalamatan po natin ang atin pong mga chef, chairman, Sister Daisy, Sarani family, Alparo family. At sa lahat po ng inyo pong mga ibibigay ngayon, no? Nagpapasalamat po akong muli. Para po next Sunday po, ay meron na rin po tayong muling maihahanda na pagkain. Amen? Ang lahat po ay inaanyayahan pong tumayo at atin pong awitin ang atin pong victory song na pangunahan po ni Sister Hannah and the whole worship team. At pagkatapos po ng atin pong victory song ay pag-pray po tayo ng closing prayer ni Pastor. Where's our drummer? Where's the drummer and the electric guitar? Joss and the Hexel. Baka umalis na. Sige na, kahit wala na lang. Wala na nga. Ay, ano naman eh. May base. Maglalaro pa. Ayun, ayun pala. Baby pa yan. Baby pa namin. Gising sa umaga, sabik na magkitagan, masilayan, nag-iiwang sa presensya niya. Lalong sumasaya, kapag kapiling ka, sumasabay sa tugtugin at papuri niya. Pagising sa umaga, sabik na magkitagan, masilayan, nag-iiwang sa presensya niya. Lalong sumasaya, kapag kapiling ka, sumasabay sa tugtugin at papuri niya. Sana sabihan namin tayo'y dalawa pa, mga salita ng Diyos. Sana sa susunod na makikita tayo, sana'y nakangiti, sana'y nakangiti, sana'y nakangiti habang lumalaro. Amen. I bless. So, continue to pray na, I pray na sa April, ay magbukas din po tayo ng yung giving sa ating mga pastor na Bible school. Kung meron tayong pwedeng i-contribute, eh, let us be open. Amen? Hindi naman po ito, kung natin tignan yung para po giving naman niyo po. As the Lord bless us, eh, why not? Why not? Makapagpadala din tayo doon sa gusto mag-aral po sa Bible School. April po ang open nun, ay kung ano naman po yung may lilipog natin, masa-separate natin ito, may i-add natin sa kanila. Ano po ba? No? Sabihin mo sa katabi mo, it's so, God loves a cheerful giver. Sige po, let us pray. Huwag mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, I love you with the love of God. Love you with the love of God. Love you with the love of Sige, kaya tayo po ay Lord, salamat po Lord sa pong tapos na itagawain mo God dito po sa LWBC Channel Lord. And as we end Lord, our service, continue to bless niyo po ang bawat isa sa aming panandalian paghiwalay mamaya, ay samahan niyo po Panginoon God hanggang sa pag-uwi namin sa aming amo o Lord. And Lord, sa aming lunch fellowship, thank you so much for all the blessings of God.
Continue to guide and bless, Lord, ang mga nag-contribute dito, Panginoon, and bless the work of the hands of God. Lord, sa aming pagsasaluhan, kayo na po magpala rito, Panginoon. Isa pa po, maraming salamat. We honor you. We magnify your name. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless. Maraming Tidak,